Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon na andon. Ngayon po ay, ano bang araw ngayon? Araw ng Lunes. Happy Monday. Dito po sa amin ay medyo maganda ang panahon. 49 degrees Fahrenheit. Kita nyo naman, maliwanag. Ang sikat ng araw ay walang kaulap-ulap sa taas. So most probably this will be a very good day, marami na pong dahon at mukhang full bloom na ang spring. So, correct. Kamusta po kayo diyan? Diyan sa atin sa Pilipinas, mukhang ilang araw na lang ba? Before May 12, May 12 po ang election diyan, So, 14 days? Dalawang linggo na lang at eleksyon na. Kayo ba'y nakapili na ng inyong mga iboboto, Simula senador, 12 senador, isang congressman, isang gobernador, mga bukal, isang vice governor, isang mayor, isang vice mayor, at mga konsihal ng bayan. Yan po, dami, Napakadami pala. May party list pa pala, oo. Meron pang party list. Alam ko, bilangin nyo na lang kung ilan yung iboboto nyo. Napakadami. At any rate, sana may listahan na kayo o kung wala pa kayong listahan, baka sa isang araw bibigyan ko kayo ng guide para mamili ng inyong tamang iboboto. Hindi po ako magbibigay ng pangalan kung hindi mamili kayo. Kumbaga kayo, nasa sa inyo ang huling pagpili, ang desisyon kung sino. Pero siguro makakatulong ako at magbibigay ako ng kaunting guidance, kung sino ang kung paano kayo pipili. At any rate, nitong mga huling araw ay talagang mainit na, lalo na yung mga Duterte, lalo na si Sara, At tawag dito, ang mga alanganing, hindi ko masabing alanganin, pero mukhang yun na lumalabas, May mga kandidato na humihingi ng tulong niya, ini-endorso niya, Alam natin na noong unang-una, inendorso na niya ito si Amy Marcos, At talaga naman po lantara na, Sabi nga sa isang campaign sortie niya, sa Maynila. Sabi daw, pakinig ko, sabi niya, ay Amy Marcos, wag magbago ka na ng apelyido. Yan naman, Ganon. Tapos, siyempre, inendorso din niya si Camille Villar. Lantaran na rin yan, Despite the fact na ito si Camille Villar ay nasa alyansa, mukhang hindi naman siya tinatakwil ngayon, ng alyansa, but I doubt kung maaari pa rin naman sigurong isama yan sa sample ballot ng alyansa kung sakasakali. Kung hindi lang yung Villar, ay baka yan ay dinump na siya, At itong huli, kita ko na napapanood ko rin sa social media, itong si Sara ay lumalabas sa campaign sortie ni Isko Moreno. Si Isko Moreno, ang palagay ko, ang naririnig ko sa huling mga survey, ay bumababa na at nagiging close ng laban nila ni Hani Lacuna. So mukhang baka kinakabahan na rin tong si Isko Moreno, At any rate, so nagtataka ako. Ito pala, itong tataka ako sa huling survey, tungkol diyan kay Sara Duterte. Tumaas daw ang trust rating, trust rating. So iniisip ko ngayon, hindi ako nagdududa, hindi ko kini-question ang resulta ng survey na 'yon.
But nagtataka ako bakit talagang uh, gusto o marami pa rin ang nagkakagusto, assuming that that survey is right and correct. Ano? Marami pa rin ang nagkakagusto kay Sara Duterte at nagtitiwala sa kanya. Ano, yun ang yung isang tanong ko. Ganong wala akong maisip na na nagawa niya, no? Meron na ba? Meron na ba talaga siyang naambag? Doon sa pagiging mayor niya sa Davao, na kung saan napaka bango ng mga Duterte. Sa tingin ko, hindi naman talaga siya ang gusto ng o siya ang gusto ng mga tao. Kung hindi itong apelidong Duterte, kung hindi na dahil naandiyan pa during that time ay itong si Rodrigo Duterte. Talaga namang napaka-tagal na sa pwesto ng mga Duterte diyan, ano? At maybe talagang napaganda ng mga Duterte o ni Rodrigo Duterte ang Davao, ano? Davao City. At marami ang nagtitiwala kay Rodrigo Duterte. So, noong si Rodrigo Duterte ay umalis, ang pumalit sa kanya, siyempre, ay isang Duterte na itong si Sara Duterte. At naging famous si Sara Duterte sa panununtok doon sa sheriff na gumagawa lang ng kanyang trabaho. Ano? Pero, since then, noong naging vice president siya, meron na ba kayong naisip nasabi o let me know, maybe I'm wrong, ano? But meron na ba kayong naisip o nalaman na ginawa ni Sara Duterte na kabutihan habang siya ay vice presidente at padalawa during the time na siya rin ay Department of Education Secretary? Ano? Ilagay niyo po sa mga comments, sa mga comments kung ano yung mga nagawa niya. Maaaring ako yung nabubulag din, ano? Pero sa ngayon ay wala akong naiisip na nagawa niyang matino. Kung hindi, ang mga naaalala ko ay ang unang-una yung pagtahimik niya sa labanan o sa issue ng China sa pangaagaw ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ano? Correct? So hanggang ngayon po ay hindi siya nakakapagsalita laban sa China. Padalawa, ang naiisip ko ay yung mga confidential funds na ginasta niya noong 2022, if I'm not mistaken. In what? 11 days? $125 million. I might be wrong, but you can correct me. Alright? Yun, na hanggang ngayon ay hindi niya sinasagot kung saan napunta ang confidential funds na yon. Alright? Ito pa, yung confidential funds din ng Department of Education na hindi rin niya masagot kung saan napunta. Ano? Ang alam ko ay yung iba doon ay pinamudmud niya sa mga taong nakapwesto sa Department of Education, ano? So, yun, na labag din sa batas. Ano, abuti na lang may mga umamin, na mga nagtatrabaho sa Department of Education na nabibigyan sila ng sobre, ng payola, every month for 9 months.